Malapit na akong matumba. May sasalo ba? Hi everyone! So, yaon nga ni ako ngunyan igdi sa Barangay Tinangis para bisitahon itong napapabaretang saro sa mga dinadayong lugar ngunyan, which is yung hilltop. So, ibahanin do ako. Tara! Kung kamo may mga darang sakayan, poon sa crossing kang Kariruyan hanggang sa pinakadulo na kang Tinangis, laog pa ang mga sasakyan. Pero igwang part na arog ka ini na malakaw kaning kadikit para makaduman sa entrance. Yung mga may dalang sasakyan, dito sa park na to, pwedeng mag-parking. Yung mga nakamotor naman, kaya pa naman siya hanggang dun sa dulo na yon. So, ayun si Hilltop. Ayun. Diba? Hi, kambing! Meh! So, yaon na nga nakitadiglingon yan sa Hilltop. Wow! Medyo mainitin pa ang alas 3 hanggang alas 4. So, best time na maidi ka mo mga 5 to 7 p.m. Kasi nahiling ko sa Karato lagang open sila from 2 p.m. to 7 p.m. So, advice ko lang, kung gusto nito digdi na mahiling ang city lights and kung para mas mahiling din do ang view, 5 to 7 p.m. is the perfect time. The reason why kung 3 p.m. ako nag-igdi is because itatry ko naman na mag-run pauli sa harong simula here sa Hilltop kasi never ko pa siyang na-try. Pero nalakaw ko na yung simula sa Rookbees hanggang duman sa Arong. So I think kaya ko naman siyang takbuhin and pababa man so bako siyang gayong masakit. Oh, ano pa kaan? Musna, asin libuton, i-enjoy, asin i-explore ta na ang Hilltop. Yaon nga ni ako igdi sa taas na part kung saan yaon ang dome-shaped structure and familiar man kita for this igloo-inspired structure. Diyan man sa part na iyan ang registration area kung saan 30 pesos na ang entrance and sulit, diba? Arog kaan ang view kung ika nasa baba. May mga flashy pillow dyan sa gilid kaso di ko pala nahagip pag video. May mga available din na pwedeng tukawan sa area. Pwede ka mo mag-bonfire, barbecue, as in s'mores. Picture-picture sa indang ATV with Mount Isarog as background. Dakulon ding mga bee-box or beehive sa area. And may mga Bible verse na pwedeng mabasa. And yaon man nga ni ang pinaka-favorite kong Bible verse, John 3:16. Sobrang gayon nga ni kang view igdi ta hiling-hiling si Mount Isarog. Dahil nga ni tapeming mainit, kaya daihiling ang bulos kan Kaririga Falls. Kun banggi, sa part na iyan, dyan mahihiling ang city lights. Ugwa din sindang mga tanom na fruit-bearing trees. Arog kang mangga, mulberry, bayabas, asin kalamansi. And syempre, as your suluwistang lakwatserang antihon, dai mawawara ang aura-aura. Wow! Dawak nga ni nangisnit na and very masula, go pa rin yan siya. And take note, mainit ken ang tinutukawan, mapagpanggap lang talaga. Ugwa din sindang available na duyan para sa gustong magsenti-sentihan. Sobrang gayon kang lugar kasi hiling-hiling digdi yun si Mount Isarog. Yun o. Napaka-presko sa lugar na ini. So let's go guys! Samahan niyo ako mag-run pa uwi. See you later! 1 kilometer sa part na to. So madadaanan nga natin dito yung paliguan. Yun. Ay wala na masyadong naliligo. Nagsiuwian na ata. Ayan. Basta dyan sa part na yan, pwedeng maligo. Ayan, nakalagay naman Lopez Riverside Farm and Campsite. Ahon to be. Ahon. 2 kilometers sa areang to. Hanap tayo ng may tindahan para
mag-replenish water break. Ang ganda sa part na to, oh. Kita si Mount Isa Road. Tapos, 3 kilometers na here. 4 kilometers walking kasi kakatapos ko lang sa Ahon. Sa part na dito, 5 kilometers na. I'm walking kasi may sumasakit na dito sa tagiliran ko. Feeling ko magkaka-abs na ako. Char! 6 kilometers. Trinay ko ulit tumakbo kasi nawala yung sakit. So hopefully sana hindi na sumakit ulit. So dyan nga pala ako nag-aral ng elementary, guys. Yan. 7 kilometers sa park na to. And medyo malapit na ako. Malapit na akong matumba. May sasalo ba? May sasalo ba? Kilometers unlocked. And siguro mga 50 or 60 meters na lang nasa bahay na ako.